kung magkano daw ba yung sahod ko sa YouTube. Ayan. So gusto ko sanang i-share na sa inyo para sa mga nagbabalak mag-YouTube din, mag-vlog, para kumita rin kayo sa paggawa ng mga video or sa pagbablog. Ayan. Gusto ko makatulong din ako sa simpleng paraan na ganito. Kaya yun, sasagutin ko po mamaya kung magkano yung sinesweldo ko sa YouTube. Ayan, magandang araw po. Time check, 5:44 po ng umaga. Pasok na po ako sa trabaho. Di bali, ano po ako ngayon, Hayabang. And lunch break na po namin. Bale, ito yung napili kong tanghalian, yung burger na may gulay, tapos tofu, okra, saka miso soup. Ayan, kain po tayo. Di bali, 40 minutes po yung break time namin. And sa bawat table, nakalagay na rin yung mga menu nila para sa isang buwan. Ayan, kalalabas ko lang po ng trabaho, kakatapos lang. Time check po, 3:40 PM. So weather update lang po dito sa Japan. So ngayong April po, second week po ng April, sobrang init na po dito. Ayan, 19 degrees pa lang po pero sobrang init na po dito. Paano pa kaya pag umabot ng 30, 35? Ayan. Pahinga lang konti tapos biyahe na rin pa uwi. Ayan, may mga nagtatanong pala uli about dun sa kung ano daw po ba yung trabaho ko dito sa Japan. Anong pabrika daw po itong pinapasukan ko. Katulad ng tanong ni Rodrigo Gonzales, pwedeng magtanong anong mga parts ng sasakyan at anong make and model ng mga sasakyan. So bago natin ituloy ang video, meron sana akong gustong i-share sa inyo. Meron nga pala akong good news sa inyo, and saktong-sakto to sa mga kababayan natin na naghahanap ng extra income. Ayan, meron kasi ako natagpuan na trading platform, ito yung Pocket Broker. So ituturo ko sa inyo yung paraan kung paano gamitin ito. Pwede tayong gumamit ng laptop and pwede rin naman sa ating mga cellphone. Ayan, sobrang dali lang. Ngayon naman, papakita ko naman sa inyo yung 3 simple steps para kumita rito. Ayan, una, i-download mo lang yung application at mag-register dito. Tapos, pangalawa naman, ayan, open the first transaction. Tapos yung pangatlo, check in a couple of hours, ayan, makikita mo na yung earnings mo. Kaya ano pang inaantay mo, subukan mo na yung Pocket Broker dahil maaari kang kumita ng more than $100 dito. Ayan, basta wag mong kalimutan na gamitin yung ating promo code na 25JPinoy. Ayan, kung ready na kayo sa inyong trading journey, ay sobrang dali lang mag-register dito sa Pocket Broker. Pwede kayong mag-register using your Google account or Facebook account. Plus, meron akong special treat para sa inyo dahil kapag ginamit nyo yung ating promo code, ay makakakuha kayo ng special bonus sa inyong unang deposit. Dito sa Pocket Broker ay pwede mong i-withdraw yung profit na trade mo. Sobrang daming option ni Pocket Broker sa pag-withdraw. Pwede sa bank transfer, e-wallet, or cryptocurrencies. And with 0% withdrawal commission. Ayos na ayos yun, di ba? Ito, take note 24/7 supported sila. Tapos, over 130 assets. Tapos nag-o-offer pa sila up to 92% yield, including currency pairs, indices, stocks, and cryptocurrencies around the clock. Kaya naman masasabi kong tamang-tama ang Pocket Broker at pwede ka lang mag-start today. Kaya ano pang inaantay nyo, i-check nyo na yung Pocket Broker at mag-register na kayo sa link na nailalagay natin sa description box. Pati na rin sa comment section. Ayan, tapos gamitin nyo lang syempre yung ating promo code. Ayan, balik na tayo sa video. So di bali yung parts po ng sasakyan na ginagawa namin is yung tinatawag po na driving portion, saka yung crown po, yung bilog, ito. So yung driving portion po saka yung crown po ay ginagamit po para sa 4-wheel drive na sasakyan po. Ayun. Ang ginagawa namin doon, pinapatibay namin saka dinediretso namin yung driving portion. Para pag ginamit, talagang safe talaga. Ayun. So anong model ng mga sasakyan? Ayan. So sige, sabihin ko na kung saan ako nagtatrabaho. Hindi ko na sana sasabihin kasi privacy din no. Pero sige, wala naman sigurong problema kung sabihin ko na di bali yung brand po ng sasakyan na ginagawa namin is Subaru po. Ayun.
Di bali, ang Subaru po kasi ay Japan-made po talaga siya, no? The name Subaru stems from the Japanese word for unite, ayan, as well as the, paano babasahin to? Pleiades, on which our iconic emblem is based. Ayun, yun daw ang sinearch ko lang to. Uwi na muna tayo. Mamaya sasagutin ko pa yung mga ilang katanungan nyo kasi marami ako nare-receive na tanong sa mga comment section natin. Yung iba kasi doon minsan mas gusto kong sagutin sa video para mas malaman din ng iba kasi yung iba doon informative din no. So iba-ibang klaseng tanong po ito about sa buhay dito sa Japan, about minsan naman medyo privacy, pero yung ilan naman doon sinasagot ko kapag okay lang naman sa akin. Ayan. So isa na doon yung kung magkano daw ba yung sahod ko sa YouTube. Ayan. So gusto ko sanang i-share na sa inyo para sa mga nagbabalak mag-YouTube din, mag-vlog, para kumita rin kayo sa paggawa ng mga video or sa pagbablog. Ayan. Gusto ko makatulong din ako sa simpleng paraan na ganito. Kaya yun, sasagutin ko po mamaya kung magkano yung sinesweldo ko sa YouTube. Ingat kayo ha. Kailangan lang andun yung honyin. No? Ingat ha. Ayan, palabas si Aya sa si EG. Magde-date sila. Lamig. Bye-bye. Bye. Ayan. Pahinga muna tayo. Habang nagpapahinga, merienda lang din muna ako. Si Yuna-chan pala ngayon nandito sa kwarto. Kasi meron siyang English class with Teacher Ebon. Thank you so much, Teacher Ebon. Ayan. Siya yung nagtuturo kay Yuna-chan ng English. Ang sarap nito. Ano ba tawag dito? Meron sa atin sa Pilipinas nito eh. Toast siya na may parang konting sugar, ganun. Maya-maya magluluto na rin ako ng hapunan namin. Si Aya sana yung magluluto pero sabi ko ako na yung magluluto. Para meron akong maisama sa content kako. Si Aya kasi talaga nagluluto eh. Ginagawa ko lang sa kanya yung gagawin niya kasi para may content tayo, di ba? Ma-share ko din sa inyo kung ano yung pagkain namin ngayon. Bago yun, sagutin ko muna nga pala itong mga tanong na na-receive ko sa mga comment nyo sa mga video po natin. Ito, umpisaan natin sa nakakatuwang question ni Jenny IC7ZL. Ayan. Sabi niya, ang tanong niya kasi, tanong lang ng weird question. May ipis at langaw din ba sa Japan? Napakalinis kasi dyan. Ang sagot po dyan, yes, meron din po. Meron din naman ditong ipis sa langaw. Pero langaw kasi, napakabihira akong makakita ng langaw. Pero meron din naman. Pero dahil nga malinis nga talaga, bihira makakita ng langaw talaga. Kasi di ba yung mga langaw, mostly dun sila sa mga mababaw at maduduming lugar nagpupunta. So, kaya napakabihira po naming makita. Pero meron na ako nakita rito nun. Bangaw pa nga bangaw. Di ba yung bangaw mas malaki siya sa langaw? Ayun. Tapos yung ipis naman, meron din naman po. Naalala niyo yung dati naming bahay? Medyo luma na kasi yun. Madalas kami nakakakita ng ipis doon. Dito naman sa amin, dahil medyo bago to, tapos talaga naman todo linis din naman talaga kami dito. Wala pa naman lumalabas dito sa amin na ipis. Ayan. Ito, question niya, about siguro to sa school ni Yuna-chan. Nicole Manduriao, 851. Ayan, walang uniform si Yuna. Ayan, siguro, tinutukoy nga niya yung school uniform. Kasi nga, di ba sa atin, kapag grade school, naka-school uniform, naka-white polo, pants or short. Ayan. Dito kasi sa Japan po, ang mga grade school, wala po silang school uniform. Naka-civilian po lahat sila. Masabi ba natin na mas okay yun or mas tipid ba yun kaysa sa naka-uniform? Japanese elementary schools do not have uniforms. Students can wear whatever clothes they like to go to school. Para sa kaalaman to ng lahat, itong tanong ni Dawangs 9805. Ayan, as lang po, kung totoo ba na dami case dyan ng influenza sa Japan? Thanks. Nung nabalitaan niyo po yung nangyari kay Barbie Sue na parang naano siya ng influenza sa Japan. Nung time na po na yun, talagang totoo naman po talaga na
dumadami yung case ng may influenza po dito sa Japan. Hanggang ngayon, meron din naman, pero hindi naman din katulad ng dati na talagang nataranta talaga lahat sa sobrang laki ng cases ng influenza. Pero meron pa rin naman po, may mga mangilan-ngilan pa rin po na nagkakaroon pa rin ng influenza po dito. Ayan, tanong ni Maple Leaf 3667. Ayan, curious lang po, Catholic din ba si Miss Aya even if Japanese citizen siya? And how about your kids' religion? Thanks, watching from Canada. Nga po, si Aya kasi Japanese citizen nga, pero wala po siyang religion. Tapos yung mga bata naman po, yung mga anak po namin, si Kuya AG, ayan, binyag po siya sa Pilipinas. So, Catholic po si Kuya AG. Yuna naman, pinabinyagan din namin si Yuna nung 1-year-old na rin siya, mahigit. Magto 2 years old na si Yuna Chang nung pinabinyagan namin sa Pilipinas. Hindi pa kami nagbablog nun. Ayun. Ito yung picture, pakita ko sa inyo nung binyag ni Yuna Chang sa Pilipinas. Ito, sagutin na natin tong tanong. Pero may nagtanong kasi about dun nga sa kung magkano daw ba yung kinikita or sweldo or sahod sa pag-YouTube. Ayan. Siguro, nagbabalak siya na mag-YouTube din, mag-vlog, ayan, gumawa ng mga content. Kaya naisip ko, sabi kong ganun, isi-share ko to para sa mga gusto ring talagang mag-vlog or gumawa ng mga video sa YouTube. Tapos gusto ring kumita. Sana makatulong itong pag-share ko sa inyo. Sa pagkakalam ko, sobrang dami nang gustong mag-vlog ngayon sa Pilipinas, 'di ba? Ay, andang timing to para makatulong, no, sa mga gustong mag-vlog sa YouTube. So, i-share ko sa inyo isa-isa. So, nung unang beses akong sumahod o yung first sahod ko sa YouTube, nag-start kasi ako nung August 30, 2020 nung na-monetize ako. Tapos, ayun, wala pa ako sinesweldo nun. Unang sweldo ko kasi is ito, October 7, 2020, nasa 6,311 siya. Isang buwan po yun. Nung January 24 naman, na 4,747 yen. Tapos, ito, isa sa mga sinweldo ko nung March 19, 2021, 4,953 yen. Nung June 17, 2021, 4,221 yen. So, hindi siya ganun kalaki kasi bago pa lang din tayo nun sa pag-YouTube. Pero, hindi na masama, di ba? Kahit pa paano may dumarating sa yung income. Kaya naman nung na-receive ko yun, sobrang lalo akong ginanahan kasi biruin mo, gumagawa ka lang ng video, kumikita ka na agad, di ba? So, dahil nga ginanahan ako, naggawa ako ng video. Tapos, sumweldo na ako nung September 30, 2021 ng 10,167 yen. Tapos, syempre, dahil nga tumataas na yung kinikita ko, nakakatulong siya kahit papaano sa mga panggastos namin, di ba? Pwedeng pambili na ng bigas. Sabi kong ganun, paano kung dagdagan ko pa yung mga video na gagawin ko? Kasi, nung time na nun, once a week lang ako nakakapag-vlog eh. Minsan, twice a week, ganyan. Sabi kong ganun, dalasan ko pa nga mag-vlog. Gumawa kami ng mga content. So, nandiyan yung mga nagmumukbang kami, kumakain kami, namamasyal kami. So, dahil dumami na nga yung video na ginagawa ko, tumaas na yung sinesweldo ko nung October 18, 2021. Ayan, sumweldo na ako ng 34,227 yen. Kaya sabi kong gano'n, sige, tuloy-tuloy na natin to. So, kahit medyo mahirap kasi ako lang po yung nag-iisip ng iba-vlog namin. Ako po yung nag-i-edit. Simulat sa pool po, ako lang po talaga nag-i-edit ng mga ginagawa ko. Tapos, ayan, tumaas palalo yung kinikita ko dahil nung August 8, 2022, sumweldo ako ng 42,050 yen. Diba? Sino ba namang hindi gaganahan, diba? Sa mga gustong mag-vlog, gustong gumawa ng mga video o kumita sa YouTube, sa tingin ko, simulan nyo na agad, no? Huwag na kayong magdalawang isip. Kung sa tingin nyo kaya nyo at malakas ang loob nyo, simulan nyo na ngayon, no? Sa totoo lang dati, sobrang mahihain talaga ako. Hanggang ngayon din naman mahihain pa rin ako. Pero, so dahil maganda naman yung naging resulta ng hindi naman pagiging makapal ang mukha, kumbaga parang pagiging malakas ang loob, tinuloy-tuloy ko na siya. No? Although nandun pa rin yung nahihiya pa rin ako mag-vlog sa labas, siyempre, di ba? Lalo na rin sa Japan. Tuloy-tuloy na kami. So, simula nung
2020 hanggang ngayon 2025. So, maglilimang taon na pala kaming nagbablog dito sa Japan. Ayun. Yung kita naman po sa YouTube, hindi naman po kasi siya talaga dire-diretsong ganun yung kikitain mo. Minsan mababa, minsan mataas. Hindi rin po tuloy-tuloy na pataas po siya, no. May time din po na tumataas at may time din po na bumababa. Ayan, depende po kasi yun talaga sa pag-upload mo ng mga video. Sa views, pag mas maraming views, mas malaki po yung kikitain mo sa paggagawa ng mga video. Ayun. May nagtanong nga, ang tanong niya ni Soji Mitsuka 6638, ano pong camera ang gamit nyo, Sir JP? Ayan. So, nung unang nagbablog po kasi ako, ang gamit ko dun is, ang gamit ko po nun ay iPhone X. Pakita mo nga ba, iPhone X. Pakita lang natin yan. Ito yung ginagamit kong cellphone nun. Ayan, naglalaro kasi yun at yung Roblox eh. Ito po yung gamit ko, iPhone X. Ito po yung kauna-unahang cellphone ko dito sa Japan. And yun nga, dito ako nagsimula. So biruin mo yun, nagagayan lang ako, vlog akong ganyan. Tapos may vlog lang tayong ganyan. Diba? Tapos kumikita na agad. So ito po yung gamit ko. Nung nakaluwag-luwag ng konti, ayun, nakabili po ako ng iPhone 13 Pro Max. 昔のパパはこの携帯使ってたね、ゆなちゃんの。でも、もう新しい携帯買ったからゆなちゃんにあげたんでしょ？そうです。でも本当はゆなちゃんがこれ持ってない時は、あれタブレットだったんでしょ？前ね、タブレットね、ゆなちゃん。Ayun. Tapos, ang pinaka ginagamit ko po talaga sa pag-vlog, itong, ayan, yung camera na ginagamit natin ngayon, itong DJI Osmo Pocket 3. Pero bago po yan, nagkaroon din po ako ng DJI Osmo Pocket 2. So, tapos, meron din akong, tapos ito, gumagamit din ako ng GoPro Hero 10. Ayan. Para sa mga adventure o sa, kapag nasa tubig kami, kasi water resistant siya. So, ito yung ginagamit ko. Dahil nga nagtuloy-tuloy na nga yung pag-vlog namin, sabi kong ganun, kailangan ko rin ng gamit para mas maganda yung mga video na i-upload natin. Kung wala naman pong mga budget pa, okay lang po naman yung kahit mga simpleng camera sa pagsisimula po. Katulad nung ginamit ko na iPhone X noon. Ayan. Basta malinaw lang po yung video, pati na rin po yung sounds. Okay na po yun. Ano daw po yung ginagamit ko sa pag-e-edit ng video? Ayan, sabi ni Reynard. Ano po gamit nyo pang-edit ng videos? Ayan. So, di bali ang gamit ko po sa pag-edit ng video ay KineMaster or KineMaster kung tawagin ata. Ayan. Simulat sa pool po yun na po yung gamit ko. Tapos, minsan naman, CapCut ang gamit. Sana nakatulong tong pagsagot natin, no, sa mga tanong nyo. Especially dun sa kung magkano nga ba yung sinasweldo sa pag-use. Sana mas ma-inspire kayo na gumawa ng video, mag-vlog, para kumita rin magkaroon ng income sa YouTube. Ayan. So, dahil marami na nga kaming subscriber dito sa JP Noy Vlogs, ayun, bilang pasasalamat pala namin, ayan, mamimigay tayo ng isang smartphone. Itong smartphone na to. Pati na rin pipili tayo ng 10 lucky subscribers natin and followers natin sa Facebook page. Mananalo ng GCash. Ayan, pipili na lang tayo. Ang gagawin nyo lang is mag-subscribe lang kayo sa YouTube natin or sa Facebook natin, JP Noy Vlogs Japan. And mag-comment lang kayo ng pangalan nyo and age nyo and ano yung mga nagustuhan nyo sa mga video na napanood nyo dito sa JP Noy Vlogs. And syempre, lastly, huwag nyo kalimutan na i-share yung video na to kasi doon ko pipiliin din yung mga mananalo ng isang smartphone pati na rin ng 10 lucky subscribers and followers natin ng GCash. Ayan. Di balit bilang pasasalamat lang namin sa inyong lahat po sa pagsuporta nyo dito sa JP Noy Vlogs. Ayan, luto na tayo. Kahapon nagluto si Mama ayan ng pork sinigang eh. Ayan. Isang kaldero. Hindi, joke lang. Konti na lang naman siya. Ayan, ito na lang. Ang lama. Pork sinigang. So, dahil nga baboy na tayo kahapon, mag-i-ista naman kami ngayon. Ayan, daing na aji. So, naka-sale siya, 10% sale. Tapos, magtatalong na rin tayo, pritong talong. Masarap to sa suka na may konting bagoong.
It's so yummy. ゆなちゃんも食べる？ナス。ナスはゆなちゃん大嫌いかな。大嫌い。だってさ、ゆなちゃんさ、あれなんかさ、なんだっけ？ゆなのなでしょ？ゆなのna de siya, nasro na. Nakaraday kiray? Lumulusot ka pa. Hindi kasi kumakain si Yuna ng naso eh. Pero matututo rin yung paglaki niya, no? Yuna-chan. Pato na natara ne, tabero ne. Tingin ko matututo naman si Yuna-chan kasi marunong siya kumain ng broccoli, ng pipino. Ne? Ano pa ba yung kinakain mo? Ayun, kumakain din siya ng carrots. Kumakain din siya ng carrots. Daikon. Daikon, kumakain din siya. Ano pa yung kinakain mo, be? Ichibang daisuki wa Yuri, ichibang daisuki niya. Ayan. Lutuin lang natin to. Nangangagat tong 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 pakitong kitong alimango sa dagat mahirap. Malaki at masarap, mahirap, makulit. Makulit. Mahirap, makulit.